kahit halos isang buwan ng absent sa Senado si Senator Bato de la Rosa, patuloy pa itong sumasahod kahit na hindi nagtatrabaho. Sana all ano, mga bossing. Grabe, sa mga ibang ano ho, mga kababayan, ilang araw lang na umabsent with matching, paalam pa yun ha. Yung iba sinisibak at no work, no pay na eh. Pero ito, matindi, mga kababayan. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, hindi ginagamit ang prinsipyo ng no work, no pay sa mga senador kahit hindi sila pumapasok sa sesyon ng Senado. Eh baka, unfair, sabi ni Lucy, oh, baka may mag-aklas dyan. Magsumigaw na tanggalin si Bato de la Rosa, alisin na dyan yan kasi nga walang nakikitang trabaho. Kayo naman din ho kasi mga kababayan, pinipilit nyong pumasok si Bato de la Rosa. Eh, alam nyo naman na kinakabahan ho yan. Bakit? Eh, alam nyo naman no, na may warrant of arrest na nag-aantay po kay Bato de la Rosa eh. Tapos kayo pipilitin nyo pumasok. Paano na lang kapag pumasok ho siya? Tapos pagpasok niya doon sa Senado, eh pag-uwian na, nakaantabay, nakaabang. Ito pong si General Torres sa kanya doon sa labas. Eh yari, mga bossing. Malamang ho ito sa alamang, eh diretso na po sa dahig, mga kababayan. Pag-abuso sa posisyon ang ginagawa nila sa Senado, dapat lang no work, no pay. Sabi ni Nora Kuwasay, performance will be affected. Yan na nga ho eh. Hindi na nga din ho nakaka-attend doon. Kagaya na lang yung sa budget, mga bossing, para ipagtanggol niya yung budget ng DND, Department of National Defense. Para ipagtanggol niya yung budget ng PIDEA, ipagtanggol niya yung budget ng National Security Council. Wala, hindi napasukan. Ano sabi ni Tito Soto? Hindi tama yan. Hindi ayos yan. Dapat siya eh. Di ba? Dapat nandoon ho siya. Pero dahil nga po sa takot ni Bato de la Rosa na maaresto at madala ho sa dahig, mga bossing, ayun, mas pipiliin niyang hindi na lang pumasok. Ginawa ng chairman ng Senate Committee of Finance ang pahayag dahil sa pag-usisa ng media na hindi pa rin pumapasok sa Senado si De La Rosa sa poll noong Nobyembre 11. Nasaan na kaya ang hinayupak na si Bato de la Rosa? Ano? Nasaan na kaya yan? Tingin nyo, saan banda na yan? Ako tingin ko, hindi, totoo lang ha. Iniisip ko dyan, lumabas na ng bansa yan. Iniisip ko, baka nasa China na nga ho yan, mga bossing eh. Di ba? O baka umihingi na kay Xi Jinping ng asylum si Bato de la Rosa. Sa Davao, sabi ni Francis, Francis Infinite, nasa Davao yan. Sa Davao, pwede, sa loob naman nung imperyo ni Kibuloy, doon sa Tamayong, baka doon nagtatago din. Kasi alam niya na mayroong mga haharang sa labas pa lang, di ba? Eh grabe yung pagtatanggol ng mga KOJC kay Buloyski nung panahon na kinukuha o inaaresto siya. Pero wala din nung nangyari, mga kababayan. Ang ending po is ayun, arestado pa din ho, no? Arestado pa din po. At ang nakikita ko na magiging sitwasyon ni Bato de la Rosa, mga bossing, same na same lang ho nung kay dating Pangulong Duterte. Iba lang ang bilang nung kapulisan. Dahil ang sabi po, mas madami ang pulis na ilalagay kay Bato de la Rosa sa oras nitong arestuhan na ho, mga kababayan. Bakit? Eh, di ba nga si Bato de la Rosa, mga bossing, is ayan o, ang lakas-lakas ng loob ng magsabi, I am ready. Oh, eh ang hindi ko maintindihan, nasaan po yung ready na sinasabi ni Bato de la Rosa? Idol Mark, mabuhay si PBBM, talagang makatao at matulungin. Sabi ni David Saludo, no? Makatao at matulungin sa kapwa Pinoy, ipagpatuloy mo lang yan, Major. Ang buhay, hindi ka pababayaan ni PBBM. O yan. Sa pagkakaalam ko, walang ganyan na setup sa mga senador. Grabe naman, kawawa naman ng Pilipino. No? Ang mamamayang Pilipino ho natin, mga boss chief mo sir, ito, lugmok na nga po. Sa kahirapan, lugmok na nga po. Sa utang ang ating bansa. Tapos ito, may isang senador na hindi na pumapasok, hindi nagagawa yung trabaho.
pero pinapasweldo pa din natin. Alam niyo kung magkano sweldo? 300,000 mahigit. Eh pag sinaba pa yung kanyang 13-month pay. Ay naku, sarap ng buhay. Baka hindi lang po isang leksyon ang pang Noche Buena ni Bato de la Rosa. Pero kung sakaling ganun, no, mga kababayan, ang tingin ko huling Pasko na ni Bato de la Rosa sa Pilipinas. Oho. No, huling Pasko na. Aniya, walang polisiya ang Senado sa mga absenerong senador kumpara sa mga Senate employee na sakop ng no work, no pay rules. Depende kung ano ang kategory mo. But for daily wage earner, no work, no pay talaga ang arrangement. Si Bato, kabilang nito, sinabi ni Gatchalian na hindi basta maaaring umabsent ang senador kung sila'y kung nakatoka silang idepensa ang budget. Ayun tapos yan yung mga inabsenan ni Bato de la Rosa. Diba? Ano sabi ni Tito Soto? Wala nga Hindi nga masaya sabi ni Ma'am Janelle Vanderhurst, I am ready, berewek, make made. Hala ka ba to? Dami mong alam. Diba? Hindi na ipagtanggol yung budget ng DND, hindi na ipagtanggol yung budget ng PIDEA, etc., etc. Paano pa mga bossing? The Senate President should also receive a formal letter stating why you cannot attend. Parang wala tayong naririnig na ganun. Awol na to Diba? These formal letters are important because they will be the official reasons for a senator's absent at maipaalam sa mamamayang Pilipino kung bakit absent si Bato de la Rosa at kung bakit hindi pumapasok si Bato de la Rosa. Kumbaga mga boss, ang amo nila Bato de la Rosa ay ang mamamayang Pilipino. Asang kinukuha ang sweldo ng mga senador nila Bato de la Rosa? Sa mamamayang Pilipino. Karapat dapat lang po siguro na malaman natin kung nasaan si Bato de la Rosa at kung ano ang dahilan kung ba't hindi po pumapasok si Tobats, mga bossing. Diba? Dahil sa pag-absent ni De La Rosa, inako ni Gatchalian ang responsibilidad sa pagdepensa ng panukalang budget ng Department of National Defense, PIDEA, National Intelligence Coordinating Agency at National Security Council. Di ba? Baka nga ibang bansa na si Bato. Ako baka iniisip ko baka nandun na. Sa ano yan? Sa China ho yan. Yan naman ang yan naman yung madalas nilang mga ipagtanggol, mga bossing. Di ba? Yan yung mga madalas nilang ipagtanggol, mga kababayan. Sabi ni Naida Garing, paano ba yan? Naida Garing Galaw, 2232, no work, no pay sa mga uma-absent sa session. Dapat si Bato din, nawala, bilib ko kay Bato, sinungaling. Tsaka alam nyo ho ba, mga kababayan, ito na yung pagkakataon ni Bato de la Rosa sa na matupad yung kanyang ipinangako at sinasabi doon sa mga DDS na nabibisitahin niya si dating Pangulong Duterte. Bago o matapos ang eleksyon ay bibisita siya kay dating Pangulong Duterte. Ito na yung inihintay niya.